Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo. Ako nga po pala si Katrina, 28 anyos, mula po sa Pasay. Dr. Love, napasulat po ko sa inyo dahil gusto ko po sanang mapayuhan tungkol sa aking pagdadalamhati. Isang taon na po ang nakalilipas buhat nang mawala ang aking nag-iisang kapatid at ngayon para bang napag-iwanan na ako ng lahat. Para bang lahat ay nakapag-move on na. Pero ako, heto pa rin, hindi makausad. Ngayon pong undas, dumalaw ako sa puntod ng kapatid ko at hindi na po ako gaano umiiyak tulad noon. Pero ganun pa rin po ang bigat sa aking dibdib. Gusto ko pa rin po siyang mayakap. Gusto ko pa rin po siyang madinig ang kanyang tinig. Gusto ko pa rin humingi ng tawad sa kanya. Gusto ko pa rin umasa na makikita ko siya muli. Ang bigat-bigat po talaga ng aking dibdib. Ang lagi ko pong tanong sa sarili ko, how to overcome grief. Pero hindi ko po masagot. Minsan nga po, naisip ko baka dahil nagigilty ako. Ang nag-iisa ko po kasing kapatid, ang bunso. Kahit na may mga magulang kami dahil madalas busy ang mama at papa namin, ako po ang sandalan niya. Halos ako nga po ang nagpalaki sa kanya. Ako po ang takbuhan niya, sumbungan at iyakan, pero nung araw na kailangan niya ako, wala ako, Dr. Love. Wala ako sa tabi niya at napakasakit po sa akin noon. Namatay po sa dengue ang aking kapatid. Panahong napastayin ako sa trabaho, panay video call lamang ang kaya kong gawin. Hindi ko po malilimutan ang huling tawag niya sa akin. Ang sabi niya po, "Ate, uwi ka na kasi hindi ako masyadong hug ni mama. Hindi ako makatulog, maraming masakit sa akin." Sinabihan ko na lamang po siya na kaunting tiis at pag nakauwi ako sa day off ko, dadalhan ko siya ng mga favorites niyang chocolates. Pero Dr. Love, hindi ko po alam na last na pala niya yun. Sana pala inuwian ko siya ng gusto niya. Sana nakinig ako sa kanya. Sana inintindi ko ang sinabi niya. Sana nayakap ko siya. Sana naparamdam ko na ako ang bahala sa kanya at mawawala ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang katawan kasi nandito si ate. Pero hindi, Dr. Love. Wala akong nagawa. Hindi po kasi ako umuwi noon. Ang sakit pa rin hanggang ngayon at mas tumitindi kapag nakikita kong balik normal na ang buhay ng mga tao sa paligid namin. Gaya ng magulang namin, pero ako nakakulong pa rin sa lungkot, sa pagsisisi. Dr. Love, ano po ba ang pwede kong gawin? Mapapatawad pa rin po ba ako ng kapatid ko sa kabilang buhay? Paano po ako uusad, Dr. Love? Gumagalang Katrina ng Pasay. Maraming salamat sa iyo, Katrina. Ito ay isang palaala sa atin na mga naririto at nabubuhay pa ang mga mahal natin sa buhay. Sometimes, we just take it for granted. Hindi ka nag-iisa. Kahit ako, nung nabubuhay pa nanay ko, ang nanay ko ay mahilig na nagre-request ng ubas. Yun ang kanyang paboritong prutas. Pero dahilan sa kakulangan ng pera, magkano lang ang sweldo, napakamahal ng ubas, hindi rin namin siya nauwian ng ubas. Nung minsan, naalala ko ang tatay ko na hindi ko man lang naibili ng bagong t-shirt na, kahit hindi mamahalin. See? So, I still have that feeling of guilt every now and then kapag naaalala ko. At ano ang aral na iniiwan sa atin ng kasaysayan mo? Ito ay paalaala sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa.
na samantalahin natin ang bawat pagkakataon na nandyan pa ang mga mahal natin sa buhay. Hindi lamang ang ating mga magulang, pati ang ating kapatid, ang ating asawa, ang ating anak. Most of the time, we take them for granted. Parang, nandyan naman sila Pag uwi ko mamaya, nandyan pa rin sila. Pero, ang mahirap niyan kapag dumating ang panahon na tinawag na sila at hindi natin alam kung kailan yan. Doon tayo magkakaroon ng feeling of guilt na bakit hindi natin naipadama nung nabubuhay sila. Sa araw na ito, araw ng Undas, All Saints Day, naging kaugalian na sa ating mga Pilipino na magdala tayo ng mga mamahaling bulaklak, bumibili pa tayo sa Dangwa. Diba? A few days before All Saints Day, pupunta tayo sa Dangwa, pipila tayo dyan, makikipagsiksikan para bumili ng mga mamahaling bulaklak. Bibili ng mga kandila, dadalhin yan sa puntod ng ating mga mahal sa buhay. Para magandang tingnan, mag-aalay tayo ng bulaklak. But the truth is, hindi na maaamoy ng mga mahal natin sa buhay ang mga bulaklak na yan. Ano ang silbi ng mga bulaklak na mamahalin na dadali natin sa puntod? Bulok na yung nasa ilalim ng puntod. Wala na dyan ang mga magulang natin, ang asawa natin, ang kapatid natin, ang anak natin, wala na dyan. Nakaalis na sila. It's either nandun sila sa langit na, it's either nandun sila sa purgatorio at pinagdurusahan ng mga nalalabing kasalanang temporal. Wala na dyan sa puntod. Ano pang silbi ng mga bulaklak? Ang silbi na lang para ipakita natin sa mga nabubuhay na hindi natin nalimutan ang ating mahal sa buhay. Na kaya nating bumili ng mamahaling mga bulaklak. Hindi balas sana kung ganyan nga ang purpose. Pero sa dami ng nakita nating mga nagpupunta sa sementeryo, mas may panahon pa silang magtong-its sa ibabaw ng puntod kesa pag-usapan ng kadakilaan ng kanilang mahal sa buhay na namayapa na. Yung bang magagandang memories na po pwedeng pag-usapan, yung legacy ng ating mga mahal sa buhay. Anong iniwang aral sa atin ng mga mahal natin sa buhay? Marami yan nakikita natin na nagpupunta sa sementeryo para mag-picnic sa ibabaw ng puntod at wala man lang nakapag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay. Alam po ba ninyo na kailangan ng mga kaluluwa ng mahal natin sa buhay ang mga panalangin natin? Pupunta tayo sa sementeryo, may dalang kandila, maglalagay ng bulaklak na mamahalin, pagkatapos magkukwentuhan tayo ng kung ano-ano, magtotong-its, magmamadyong, magpaparty, magkakainan sa puntod. Walang nakaalaala sa kaluluwa ng ating mahal sa buhay. It's too bad. Aanin natin ang chocolates, aanin natin ang mga bulaklak na mababango. Mga panlabas lamang yan. Para kay Katrina, hindi ka nag-isa. Maraming tao ang nakakaranas ng ganyan, ng feeling of guilt. Subalit, ang pinakamahalaga na maaari mong gawin para sa iyong kapatid ay mag-alay ng panalangin, mag-alay ng mga misa para sa kanyang kaluluwa. At higit na importante ang bagay na ito. At matutuhang tanggapin ng kalooban ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may hangganan at hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. Kahit si Brother June, di ko alam kung this is my last day. That's why ang bawat programa natin kinukonsider nating pinakahuling programa natin kasi hindi natin alam ang takbo ng buhay natin. Di ba?
So dapat maging mabuti tayo at dapat ay may magandang pananaw sa buhay. Para sa iyo, Katrina, ipagkatiwala natin sa Diyos ang kaluluwa ng iyong kapatid at ang pinakamagandang magagawa mo ay mag-alay ng panalangin para sa kanyang kaluluwa. At sa mga nabubuhay pa ngayon, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ang aral na iniiwan ng kasaysayan ni Katrina, ipadama natin sa ating mga mahal sa buhay ang ating pagmamahal, ang ating atensyon na maibibigay sa kanila. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.